Samantala, nais paimbestigahan sa Senado ang umunoy maanumalyang paggawad ng infrastructure projects sa dalawang Chinese firm na questionable umano ang background at reputasyon. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Maghahain sa susunod na linggo si Senator Laila De Lima ng resolusyon upang imbestigahan ng Senado ang umano'y maanumalyang pag-award ng kontrata ng infrastructure project sa dalawang Chinese firms. Ito ay matapos ibalita sa isang pahayagan na ang isang Chinese firm ay naban ng World Bank at ang isa naman sangkot sa reclamation activity sa Spratly Islands. Kabilang sa mga proyektong hahawakan ng mga kumpanyang ito ay ang Bonifacio Global City Ninoy Aquino International Airport segment ng Metro Manila Bus Rapid Transit. Ayon kay Senator De Lima, maaaring isang tied loan ito na ibinigay ng China sa bansa. Oo, pinapautang tayo ng isang foreign government, pero sila ang merong karapatan na pumili kung sino bibigyan ng kontrata na yan o ng project na yan. Yung pinapautang sa atin ay hindi naman sa atin talaga, hindi mapupunta doon sa kung sino man yung contractor or supplier. And this, kaya yan ang essence ng tied loans, and tied loans are unconstitutional and illegal under our laws. Dapat anya'y tignan na ng Senado ang estado ng mga proyektong ito at kung sumunod ba ito sa tamang proseso na naaayon sa government procurement law. Ayon naman sa grupong Bayan Muna, hindi na dapat maulit pa ang nangyari noon sa NBN-ZTE broadband deal at ilang MRT at LRT contracts kung saan bilyong pesos na ang nagastos ng pamahalaan pero napatigil dahil sa naging anomalya sa procurement process. Sa isang pahayag naman ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA, sinabi itong hindi pa na i-award ang kontrata sa mga nasabing Chinese firms at ginagawa pa lang ang isang feasibility study alinsunod sa Memorandum of Understanding. Ginagarantiya naman ng BCDA na susunod sa tamang proseso ng bidding ang mga proyekto. Joyce Balancio, UNCV News and Rescue, Pasay City.